Tuluyan na kaming nagkalayo ni Dave. Lumipas ang mga araw, buwan. Naririto pa rin ang sakit ng pagkawala niya. Naririto pa rin ang kirot sa puso ko dahil hindi ko siya nagawang ipaglaban. Ngunit kahit anong gawin ko, pagsisisi, nagawa ko na masaktan siya. Lumipas na ang ilang taon. Malalaki na ang mga anak ko. Isang nabong pa siya ang ginawa ko upang maahon ko ang buhay na mayroon kami. Pumunta ako sa ibang bansa upang maibigay ko ang pangarap ko para sa aking mga anak. Upang matupad ko ang pinangako ko sa aking sarili. At ang pangarap ko na dinatupad para sa sarili ko, maibigay ko sa mga anak ko. Hanggang lumipas ang mga araw at nalalapit ang aking pag-alis. Hindi ko alam anong nararamdaman ko. Takot at kaba na hindi ko alam. Anong kahihinatnan ko sa aking pag-alis. Ngunit mas nangingibabaw ang nararamdaman ko para sa aking mga anak. Hanggang sumapit ang takdang oras ng aking pag-alis. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Ngunit sabi nga, manalangin ka lang, gagabayan ka at iingatan. Natutuparin niya ang nasa puso mo na iyong hinihiling para sa ikabubuti natin. Hanggang isang araw, di ko inaasahan ang lahat. Magpaglaro nga talaga ang tadhana. Minsan di mo inaasahan, nangyayari. Napilit mong kinakalimutan. Pilit mong kinakalimutan ang nakaraan. Ngunit siguro nakaguhit na ang lahat sa aking kapalaran. At mangyayari na ang lahat ng ito. Isang nakaraan bumabalik. Isang nakaraan ngayon nasa aking harapan. Lumipas pa ang mahabang panahon. Nananatili pa rin sa aking puso. Na kahit pilit kong kalimutan, ngunit di ko kayang gawin. Dahil hanggang ngayon, minamahal ko pa rin. Ngunit heto, sa isang iglap na sa aking harapan ang taong pinakamamahal ko. Na nagpapatibok ng puso ko sa mahabang panahon. Sabi nga, makalimot man ang isip, ngunit ang puso di nakakalimot. May sasantabi mo lamang ito. Ngunit mananatili siya sa puso mo. Dahil ang totoong pagmamahal, di nakakalimot. Ngayon nasa harapan na kita, di ko hahayaan mawala kang muli. At di ko hahayaan muli tayong magkalayo. Kagaya ng dati, naduwag akong ipaglaban ko ang pag-ibig ko sa iyo. Ngayon naririto ka, totoo sa aking harapan. Hindi ako nananaginip. Isang yakap na mahigpit ang tanging nasabi namin sa bawat isa't isa. Ang tanging kasagutan ko ang mga luha na halos walang tigil sa pagpatak. Dahil dala-dala ng sobrang kaligayahan. Kahit isang salita, walang lumalabas sa aking bibig. At si Dave, mga yakap na animo, mawawala akong muli sa higpit ng pagkakayakap nito. Wala na kaming pagkaalam sa paligid namin. Na parang kami lang ang mga tao ng mga oras na yon. Kapag Diyos na ang gumawa ng paraan, pagtatagpuin at pagtatagpuin kayo muli. Ngayon naririto ka na, di ko sasayangin ang mga oras na to. Dating di ko magawang ipaglaban ka. Ngayon,
Ipaparamdam ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Hindi ko kayang ipaliwanag ang sayang nararamdaman ko. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Ilang sandali pa. Walang sinayang na sandali si Dave. Nag-propose na si Dave ng kasal. Kasal na kahit sinong babae, ito ang pinapangarap. Pinapangarap ng isang taong ikasal sa taong minamahal niya. Hanggang sumapit ang aming pag-iisang dibdib. Walang tigil sa pagpatak ng mga luha ko. Dahil sobrang kaligayahan ko. Ngayon kasama ko na ang mga anak ko. Ano mang pinagdadaanan ko before. Ano man hirap at sakit. Ngayon, ito, nakatagpo ako ng taong nagmamahal at minamahal. Minsan ang kapalaran natin, di natin alam ano ang mangyayari. At di mo na mababago pa ang nakaguhit na. Ito po yung last part ng aking ginawang true story. This is the first time na nagsulat po ako ulit. The first time na nagsulat po ako ay nasa kabataan ko pa ako noon. Kaso binagyo ko yun. Kaya nawala ako yun. Now I try mag-writing ulit. Pero sa totoong buhay po ito ng kwento ng isa sa malapit sa puso ko. Isang kaibigan. Nasa Canada na ho siya ngayon. Guys, maraming salamat sa nag-support sa aking primer, sa akin sa True Story. Nagpapasalamat ako sa inyo kasi sinubaybayan niyo ang kwento na ito. Maraming pong salamat. Sisi, hindi ko na binanggit ang pangalan mo dito. Only si Dave lang ang binanggit ko sa pangalan na ito. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin ng iyong istorya. Alam kong marami mong nagkaka-relate o nagkakaano sa kwento ng buhay mo. Sabi nga kung ano lang pinagdanasan natin mga nakaraan na unang dinanas natin na hirap. Ang kapalit daw po nun, kaginhawahan at kasiyahan. Minsan hindi po natin alam kung anong kapalaran natin. Yung nararanasan nating hirap, mapa-physical, emotional, o spiritual. Mayroong kasagutan po sa lahat niyan. Dahil hindi naman po habang buhay, tayo ay maghihirap lang, di ba? Minsan hindi natin alam kung ano ba talagang nakatalaga sa kapalaran natin. Dahil tanging Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. Kahit ayaw natin mangyari, nangyayari sa buhay natin. Kahit gustuhin natin baguhin ang nakatalaga sa buhay natin, sa palad natin. Hindi lahat pwede natin baguhin, di ba? Pero tayo pa rin ang gumagawa ng ano natin sa sarili natin, ng mga desisyon. Itong istorya na itong ginawa ko ay sa isang babaeng na halos lahat naranasan niya. Isang laking probinsya, isang laking hirap. Mapagmahal na pamilyang meron siya, kaso lang sa hirap ng buhay. Hindi sila salat sa yaman sila. Kaya ang story ito maraming nakaka-relate. Kaya thank you so much, Sisi. Ngayon, nasa Canada ka na. I'm so happy for you because natagpuan mo na ang iyong together at kasama mo na mga anak mo. Sisi, masaya ako para sa iyo. Kaya humayo ka, magpakarami ka. I hope magkita tayo ulit. Kapag okay na ang lahat. Kapag okay na ang sitwasyon ko. Ay, Sisi. Nakakatuwa naman ang kwento. Talagang buhay natin, hindi natin alam kung ano talagang tatakbo. Kaya, I'm so proud of you and I'm so happy for you. Always God bless you, Sisi. Salamat ulit sa pagtitiwala mo. Mag-iingat kayo parati ng mga anak ko dyan. Bye guys, and thank you so much sa lahat ng support at nagsubaybay sa akin ito na